Yung pag-upo ko pa lang, ramdam ko na yung presence of the Lord. Pwede pala yun na hindi tayo nakatayo, nakaupo, no? Na nagwa-worship. Thank you sa ating worship team. Napaka-anointed po ninyo. To God be the glory. Short lang ang i-share ko sapagkat nakaka-enjoy yung live, yung ating Shepherd's class. Ano, ang ganda. Nung nakaraang Thursday, ang ganda ng pinag-aaralan natin. Kaya napansin ko dapat pala maiksi lang ang aking pagsasalita. Actually, kanina sabi ko kay Ate Barbs, hindi na ako magsasalita. Pero hindi ko mapigilan na hindi mag-share. Amen? Mahalaga lang po kasi ito eh. Nasa transition tayo, di ba? Kasi gusto ni Lord mag-flow yung anointing, yung blessing, yung power niya sa buhay natin. Nandiyan yung power sa atin eh. Nandiyan yung anointing. Nandiyan yung blessing. Kaya lang, marami hindi makapag-transition. So, we need to transition from from old to the new. In other words, gusto kong dalhin ng Lord, no? He want to move you, no? Mula sa luma tungo sa bago. Diba? Yung transition into your new identity. Hindi ka na yung dati. Amen? Hindi ka na yung luma. Ikaw ay bago na kay Kristo. Kaya may assignment kayo, di ba? Yung anyong pangalan. Di ba ang ginagawa ni God? Mismo si God, ang dami niyang pangalan. Bakit hindi na lang Yahweh? Bakit meron pa siyang ibang mga pangalan that describes who He is? No? No, pag sinabing Elohim, siya powerful. No? Pag sinabi natin Yahweh, I am that I am. I am that I will be. Yung Yahweh, ibig sabihin niyan ako yung ako nga. In other words, kaya nang tanungin si Jesus Christ, I am, sabi niya, the bread of life. So, it describes who He is. I am the light of the world. Diba? I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the light. In other words, yung Yahweh, I am, tumutukoy kung sino siya sa buhay natin. So, tayo din ganon. Si Abraham, from Abram to Abraham. From Jacob to Israel. From Simon to Peter. Bakit? Kamukha ni Abraham, exalted father, ginawa siyang father of many nations. Kahit wala pa siyang anak, binago na niya ang kanyang identity. Right? So, ganun din sa atin, kung minsan di pa nakikita sa buhay mo na anointed ka, na multitude ka, na blessed ka, highly favored, powerful, no? By the grace of God. Kahit hindi pa nakikita yan, sabi ng Bible, more than conqueror ka na. Di ba? Victorious ka na. Blessed ka na. Sabi nga natin binasa sa Psalm 103, sabi niya, heal ka na. Di ba? He heals all my diseases. Okay? He crowns me with loving kindness, mercy, every good things pinupunta sa atin. So yun ang ating unang nakita. Kailangan punta na tayo sa ating new identity. Di ba tanong ko sa inyo, ilan na nakaupo sa bangko na yan? Maaring tatlo, yung dating ikaw, yung kasalukuyan ikaw, o yung bagong ikaw na gustong makita ni God. I hope makapag-emerge tayo. Ito yung naging struggle ko sa tagal ko ng Kristiyano. No? Pero nag-unti-unti nagbago noong 1985, October, nang ako'y napaspos ng Holy Spirit. Kaya 1985. So this coming October, 40 years na yung ang aking experience kay Holy Spirit. 40 years na yung aking lakad sa Kanya. No? So, struggle ko rin yan noon. Kung yung noon, yung matawag akong pastor, parang hindi pa ako sanay. No? Noon, takot ako matawag na man of God. Pero man of God naman ako, di ba? So, kailangan paniwalaan mo kung sino ka. Okay? Now, pangalawang ating tinignan, yung ating tinatawag na transition from an old mindset, to a new mindset. Kasi yung ating isip mahalaga. Tignan nyo yung nangyari kailan. Bakit yung road rage, di ba? Sa Rizal. Bakit nagawa? Kasi yung iba yung taglay niyang isip eh. Mayroon tinatawag na gun ban. Bakit nagdala ng baril? Makipagbarilan ba siya? Nandun, yun ang kanyang mindset. Yun ang taglay niyang isip. No? So, hindi dapat pumunta. Pero pag taglay mong isip yung kapakumbabaan, awa, pagmamahal, unawa. Hindi ganun ang resulta. Diba? Kahit sabihin pa natin
na-threaten siya, pinagtulungan siya. Kasi sabi ng Bible, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Kaya mahalaga yung taglay nating isip. Kaya sabi ng Philippians 2:5, ang maging kaisipan nyo yung kung anong kaisipan ni Jesus. Okay, ano po, napakayaman ng ating pag-aaral. Ako mismo, nabe-bless ako. Kasi wino-workout natin ang ating isip. Habang naliligo ako, 2 days ago, minimeditate ko, I need to mind my mind. I need to mind my mind. Diba? Dapat kong isipin yung aking iniisip. So, some people do not mind their mind. Okay? I need to mold my mind. Ma-mold it. Yeah? Mind my mind, mold my mind. Amen? Okay? Pero bang pangatlo, habang ako yung iniisip ko yun. Kasi kung ano yung iniisip mo, yun ang gagawin mo. It will direct your life. Okay? Anyway, sabi ko, maiksi lang. Tapos na tayo dyan. Naka-record naman niya, no? Si Kuya Jamie, napakasipag niyang mag-record. At ito lang kasi, importante lang ito. Alam mo, ang isang dahilan, yung potential natin, yung nilagay ni God, na anointing, na favor, na power, hindi lumalabas. Kasi marami hindi nakakapag-transition from fear to faith. You see, many of us make decision based on our fears. Ako, baka pag nag-asawa ko, ganyan. Diba? Ako, baka iwan ako. Ngayon, laganap ang fear. Ako, yung anak ko, baka dukutin. Ang daming nag-uwing mga tao ngayon. Diba? Ako, baka pag nag-business ako, baka malugi lang ako. So, ano ang nagko-control sa'yo? Ano ang nagdidictate sa'yo? Ikaw ba'y gumagawa ng decision based on faith or based on fear? Yung word na fear, kung gagawin mo acronym yan, hindi ko lang nalagay kasi wala akong plano mag-share ngayon. False evidence appearing real. Yun po yung fear. False evidence appearing real. Okay? So, merong healthy fear. Nang tinatago ko din na Pastor Herbert last year, Bishop, i-start na ba natin yung construction? Nagtanong, natakot ako. Kasi milyon-milyon ang gagastusin natin doon. Yung unang kwan natin nasa 200 million nata. No? So, pinaprocess ko pa, sabi ko. No? Ngayon, okay lang palang matakot ko minsan kasi pag may pinapagawa sa'yo si God, kuminsan talagang nakakatakot. Alam mo ako, minsan, yung pag-pray mo yung masakit, Lord, di ko ba rin? Di ba? Kuminsan parang natatakot ka. Pero hindi naman ikaw ang gagawa eh. Nung bilhin natin yung lupang yon, natatakot din ako noon. Wala tayong pambayad. That was many years ago, 1,000 pesos lang per square meter noon, di ba? Pero nasa halagang 50 million na. Wala tayong 50 million, nagpare ako. Sabi ni God, 35 million. Pag hindi binigay ng 35 million, huwag natin kukunin. Okay, yung bayad na. Ngayon, we are building. Nang nagpe-pray ako, alang tapahan ko sa sarili ko. Hindi naman para sa akin to. Sige, start na tayo this year. Kaya yung word sa atin ni Lord, arise and build. Na-trigger yun. Doon, ng birthday ko, may word sa akin si Ate Joy. Siya niya sa akin yung Isaiah, arise. And then, mga blessing darating. So, mahalaga, yung meron tayong mga pangako ni God, salita ng Panginoon, na magpapatapang sa atin. Normal lang matakot ka. Si Pastora Carmela lang ang walang takot. Opo, maniwala kayo. Ay, nung ligawan ko po yan, sumagot siya, hindi matapang. Imagine, mag-asawa ka ng pastor, parang kundi po parang suicide ba? Diba? Nung nagtaga-aral ako mag-drive, tinatawag ko mo si Brother Andy. Then sabi niya, wag mo nang tawagin yung kapatid mo, kaya mo yan. Sabi niya, ikaw mag-drive. Talaga? Sabi ko. Sumakay siya. Matapang talaga. Ngayon, mula po noon, 1997 ba yun? 1996? 1997. Mula noon, nagda-drive na ako hanggang ngayon. So, kung hindi siya matapang, hanggang ngayon, baka hindi pa ako marunong mag-drive. Kaya, ang mga misis matapang. Amen? Bakit kaya nyo? Imagine, Kuya Ramil, nanligaw mo si Ate Carol, umuo, di mo matapang yan. At nakikita ang katapangan nila, kahit walang trabaho kung minsan, nagungutang, di ba matapang yan? Okay.
Nagtatagal ako. Ano ba si Ate Barbie? Nawala na ata si Ate Barbie. Ate Barbs. Okay. Pasinin yung babasahin natin ito. Sa Matthew 25, verse 24. Tignan nyo, tanda natin. Kaya kapag titiwalaan ni God, kasi alam niya kaya mo. Kaya ka bibigyan kasi alam niya magmumultiply. So ang kwento niya yung parable of the talent. Yung binigyan ng 5, kumita pa ng 5. Yung binigyan ng 2, kumita pa. Ang ginabi sa bikang Tagalog libo, di ba? 5,000, 3,000, 1,000. No? Ginto, no? Salaping ginto. Tingnan yung attitude niya. Ang nagde-decide sa kanya, yung takot niya. Yung takot niya, nag-create ng maling kaisipan. Yung takot niya, baka, naku, mahirap ka trabaho ito. Naku, baka, I will give an account. Kakausapin niya ako, tatanong niya, anong nangyari. Ano kaya gagawin ko, sabi niya. So, ibabaw ko na lang sa lupa. Okay? Tatago ko na lang. Marami sa inyo, napipigilan kayo dahil kung minsan natatakot tayo sa sasabihin ng iba sa pwedeng maging resulta. Kaya sabi riyan, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi niya, sa lumang talent, alam ko pong kayo'y mahigpit. Tingnan yung kanyang excuse ka agad. At pinipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo tinanim. At inaanin ninyo ang hindi nyo inihasik. Anong word niya? Ano kanyang unang word? Ano kanyang excuse? Natakot po ako. Ewan ko totoong takot to. O baka tamad lang siya. Ayaw lang niyang mag-fail o sumubok. Natakot po ako kaya ibinangon ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Ito na po ang iyong salapi. And we know the story, the rest of the story. Ano? Ang nangyari ay nagalit yung Panginoon. Alam mo palang, ganyan ako, ganyan. Bakit di mo binangko? Sana tumubo. Okay? So in other words, mga kapatid, ang pumigil sa kanya, either tamad siya o talagang takot siya o masama siya. Alam ba sa Bible, Revelation 21 verse 8, ang unang binanggit na hindi papasok sa langit, yung mga duwag. Mga duwag. Kasi sa ating mga anak ng Diyos, dapat wala sa atin yung spirit of fear. Yan ang sabi ng Bible. 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. So, itong nakita ko, maaring ngayon, nandito, maybe right now, fear is robbing you of some of God's richest blessing. Kaya, do not make decision based on your fears. It's time to transition from fear to faith. Ito walang faith. Pag may faith ka, tumatapang ka, gagawa ka. Can I have an amen? Kaya nga, until you overcome your fears, your life isn't going to improve much. Hindi aasenso. Marami ganyan eh. Kaya kawawa sa pamilya, kawawa ang tatay na duwag. No? Palangin si Mrs. ang tinutulak. At siya walang ginagawa. Pero ba kayong kilalang ganyan yung tatay mo? Bakit palagi si tatang ko kailang siya tatapang? Alam mo, nakita ko yan sa mga baryo, sa mga lugar namin. No? Yung konting bagay lang, hindi magawa. No? Palaging tinutulak nanay. Kaya matapang talaga yung mga nanay. Pero yung mga lalaki nito, mukhang matapang, di ba? Kung kayo doon ng Toy Story, di ba? Yung matapang, di ba? Si Mr. Toy Story. Naglalagay siya ng mask, para tumapang siya. Okay. Pwede kang igarapon ng takot eh. Igarapon ka ng takot. Limitahan ka ng takot. Okay? Pwede kanyang, sabi nga riyan until you overcome your fears. Okay? You are going to be stuck living at the same level. Yun ang kasunod eh. Until you overcome. Mananatili ka doon. Doon sa ganung klaseng buhay. Level.
Kaya, I pray tonight, tumapang tayo. Amen? Tandaan nyo, every day, our fears limits us. Kung kaya tayo tako. Kaya nga, habang nagpe-pray tayo kanina, minimeditate ko ito. Nakaka-encourage kayo. Alam mo, mayroong matapang dito, si Ate Marlene, saka si Oliver. Tapang yan. Diba? Tapang yan. Kasi nagugwentuhan kami kanina ba? Sabi ko, matapang sila. Sabi ko, bumibili ng lupa na walang pambili. Malakas ang loob nila. Asan ba si Marlene? Andito. Andiyan ka pala. Kaya nga po, yung potential natin kamukha ng ating ng teksto, it will limit your potential. Your fullest potential in Christ. It will limit. Kaya nga, fear constrains us. Nililimit ka, tinatali ka, pinipigilan ka. The truth is that fear is one of the greatest limiting factors in our lives. It paralyzes us. Yan po yung fear. Yan ang limiter ng buhay natin. Bakit hindi nakapasok sa promised land? Natakot sila sa mga giants. Ang nakita yung malaking higante, hindi nakita yung malaking Diyos. Mamamatay kami. Kakainin kami yung buhay. Ang takot ang nag-dominate sa mga Israelites. Itong ating teksto, takot ang nagpigil sa kanya. Kaya hindi siya nag-venture. Hindi niya tinarabaho ang dapat niyang trabahuin. Meron kong binabasa na isang devotion, sabi niya, our fears are like a glass ceiling. Yun daw pong ating mga takot, para daw po yung kisame na yari sa salamin. Okay? We look up and can see where God wants us to be in Christ. Tumitingnan daw tayo pag nakikita mo kung ano yung nais ni God, no? Na ating marating. Wants us to be in Christ. But the moment we try to rise up to the next level, we bump up against our fears. Oops, parang bipukpuk ka, nauuntog ka. We all have fabricated for ourselves a glass ceiling made out of fear. Nakikita mo pero agad doon ka lang. Kasi pinipigilan ka ng takot mo. Meron sa inyo may nakikita mo yung best na ito. Yung business na ito. Ngayon, pag ginawa ng iba, sabi ko tayo eh. Naisip ko na yan. No? Kaya lang ang pumipigil sa yung takot, baka walang bibili, baka malugi. No? So, hindi ka pa man nalugi ka na. Parang yung yung kumbaga sa boxing, wala ka pa man sa ruwedang parusukat, knockout ka na. Bakit? Yung takot. No. Okay. Now, tandaan niyo ito. Fear is a tip. Pag nanakaw ang takot. Hindi ko alam kung anong ninanakaw ngayon ng takot sa inyo. It can rob you of your freedom and destiny. Kaya nga, from fear to faith. Okay, mag-shortcut na po ako, oras na. Okay? Na paano natin ma-overcome ang fear? How to move from fear to faith? Dapat kasi 5 minutes lang ako, Ate Barbs. Naka 10 minutes na ako. How to move? Number 1. 1 lang pala, 1. Para hindi tayo tumagal. Faith in God's perfect love. Pag secure ka sa love, wala kang takot. Diba? Nagkakaroon ka ng takot pag meron kang insecurity. Pag may doubt ka, mahal talaga kaya nito, baka iwan niya ako. Diba? Baka ginagamit lang niyo ako. Sabi sa 1 John 4:17 and 18, sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. In other words, dumating man yung judgment because you know God's perfect love. Hindi ka takot. Kasi sabi nga riyan, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Verse 18, walang anumang takot sa pag-ibig. Kaya pag, halimbawa, si Pastora Carmela, no? Alam niya, mahal ko siya. Alam ko, mahal niya ako. Bisan meron akong gagawin, alam ko hindi niya ako didespise. O hindi niya ako parang
sisisihin. Ahayaan lang niya ako na mag-experiment. Kasi yun ang isa naming buwan. Halimbawa sa pastora. Minsan po kasi nanalo ko sa MBA ng 100,000. Sasa ka na yung storya natin. No? Nagpray ako Nagpray, Lord, paano ko magkukotse? So, ang leading Lord sa akin, sumama ako sa NBA. Naglaro po ako. Sa raffle, no? So, sumama ako sa raffle. Bata pa si Precious noon. Dalawa ng BB pre ko, no? And then, si Pastor Carmel, nung raffle na po, si Bill Velasco pa noon, sa Channel 27, GMA. Panong Panisco Moreno, artista pa siya noon. Nawawala yung 1,000 niya. Abay, may 1,000 mapalitan, Lord, sabi ko. Kami dalawa ni pre, nasa taas. Habang may raffle draw na, no? Nagpe-pray ko, speaking in tongues, praying in the spirit. Para. Talaga. Siyempre, nakatingin lang sa akin ganyan. Kung palang bata pa lang, siyempre, mga 5, ano? O 6 ka na noon. 3 years old pa lang? 2 years old ka pa lang noon? Kaya pala cute ka noon? Okay. Alam mo, tawag ang pangalan ko, nanalo ko ng 100,000. So, plano ko, bumili ng sasakyan. So, sabi na, panyalibaw ang sakyan din. Alim, mag-tides ko pa. Kaya, so nag-tides ako. And then, ang nangyari, yung nabili ko, 57,000. And then yung rest, may pinantulong tayo, and then yung iba, pinang-business niya. Ano bang nangyari sa business? Pastora pinamigay ang bigas. Hindi na ningil. No? So, in other words, ganun. Pero, okay lang yun. Meron siyang confidence na ganoon, nagawin yun kasi alam niya, mahal ko siya. Walang condemnation. Learning yun. Ang punto ko lang ganito, pag alam mo mahal ka ng tao, magkamali ka man, wala kang takot. Kasi ang love na sa'yo, unconditional. Mahal niya kung sino ka. Diba? Unconditional. Ngayon tayo, kamukha ng ating binasa, bakit natatakot? Kasi yung tiwala niya sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon, hindi ganon. May takot. May namamagitan ng maling mindset sa kanya. Mahigpit to, mahirap to. Parang ganon kung minsan, naku, ayaw ko maglingkod kay God, baka magkamali ako. Naku, baka may pagawa siya, hindi ko magagawa. Ay, naku, wag na ako magbabasa ng Bible, baka dumami yung kasalanan ko. Merong ganyan. Naku, wag na ako mag-a-attend pa. Kasi baka pag nag-attend ako, makita ni God, di ako perfect. Parurusahan lang niya ako. May mga ganoon. Baka dumami lang ang kasalanan ko. Yun ang kalang pananaw. Hindi na nakikitang mahal sila ng Diyos. Kaya yung perfect love casts out fear. Hindi yung love mo, kasi ang love mo hindi perfect. Yung love niya sa'yo, ganap. Walang pagkukulang. Kung paano niya mahal si Jesus, ganun kanya kamahal. Ay, baka matatakot. Baka matatakot sumubok. Pagkatakot tumuto. Eh, baka hindi ko matupad. Magkasala lang ko. Pag ganyan ang isip natin, kamukha tayo noon. Yung nilagay ni God sa'yo, na talento, na gift, na pinagkatiwal, na potential, na talent, binabaon mo sa lupa. Bakit? You are making decision based on fear. Hindi yung faith sa love ni God. So, pag tayo nag-transition from fear to faith, doon lang tayo lalaya. Yung believe ka sa love ni God. Kasi kung minsan sinusukot natin ang ating relationship with God, basa sa iyong love. Hindi sa kanyang love. Alam mo, kulang ang love mo. Kulang ang love ko. Kaya siya, we love because He first loved us. Yan ang sinasabi kung ating itutuloy. So, alam ni God, magkukulang ka. But in spite of that, mahal ka niya. Amen? Mahal na mahal ka niya. Kaya, hanggang dito na lang po ako. Ate Barbs, no? Kaya sabi ka niya, sige, tuloy lang natin basahin. Pinapawi ng ganap na pag-ibig. Hindi sinabing pag-ibig lang, kundi ganap. Hindi yung pag-ibig mo yan, yung pag-ibig ni God sa iyo. Kasi ang love mo hindi perfect. Hindi ganap. Siya lang ang mayroong perfect love. Kaya no fear of judgment, no torment. Wala kang takot. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot ka man,
Kung natatakot ba ng isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. Kaya hindi ka gagalaw. Baka parusahan ako, baka ganyan na ganyan. At pinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. In other words, hindi pa lubos, hindi naunawaan. Hindi niya na-experience. No? Limited. Kaya tayo na-experience natin, namatay si Jesus. Mahal na mahal niya tayo. Kaya sabi sa Luke 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat kinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa iyong kaharian. Kaya mag-transition tayo. Ibig sabihin, ang konteksto niya, yung worry about what to eat, what to drink, what to wear. Yan ang konteksto niya. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi ayon sa mga bagay na nakikita. So let us transition from fear to faith. Mamuhay tayo. Maraming po salamat. Sige, mag-pray tayo sandali. Lord, lahat ng takot, matanggal. Ano bang mga maling kaisipan, imagination? Maging believe kami sa iyong pagmamahal. Natanggap mo kami. Magkamali man kami, hindi mo kami i-reject. Sapagkat ginagamit mo rin yung aming mga pagkakamali upang kami matuto at lumago sa aming pananampalataya. Huwag kaming matakot na sumubok at gawin yung pinapagawa ninyo. Pagpalain mo po, Diyos Ama, ang bawat isa. Makapag-transition po kami from fear into faith. For we walk by faith and not by sight. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lahat ng matapang, magsabing Amen. Sabi natin, matapang ako. Sorry po, Ate Barbs, talagang napalampas yung oras ko. Kayo na po.